Isa akong tindera sa isang karinderya sa bayan ng Capiz. Bale, narekomenda ako ni Tia sa may-ari ng karinderya. Nakaklase niya noong high school. Mabutin lang at libre ang bahay at pagkain nun. Maayos naman ang trabaho dahil mababait ang mga kasama ko, maging ang boss kong babae. Bali 4 kaming tindera roon. 3 kaming taga-silbi at isang kahera. Kapag maraming customer, ang boss namin ang nagkakahera. Isang buwan ako roon nang may mapagtuunan ako ng pansin ang isang lalaki. Gwapo ito, mistiso at matangkad. Araw-araw siyang kumakain roon. Madalas ko rin siyang mahuling nakatingin sa akin. Mukhang type ka ng lalaking iyon ha. Lagi siyang nakatingin sa'yo. Tanong ni Mia, isang tanghali habang nagsaserve kami ng pagkain sa mga customer. Hindi naman siguro. Malay mo, gusto lang akong tignan. Sagot ko naman. Pero deep inside, kinikilig ako. Ang totoo kasi ay crush ko yung lalaki. Ay yeah. Muli, tumingin ako sa lalaki at nahuli ko siyang nakatingin sa akin. Nag-iwas ako ng tingin at pinagtuunan na lang ng pansin ang mga ginagawa. Nang mga sumunod na araw, hindi ko na nakita ang lalaki. Niloko pa ako ni Mia na hinahanap ko siya, na itinanggi ko naman. At sinabing customer siya lagi kaya natural na hanapin ko. Alam nyo, may kumakalat na balita na may aswang daw sa kabilang baryo. Tanong ng isa sa mga kasama kong si Rudy. Totoo ba ang aswang? Gawa-gawa lang yata yan ng mga taong walang magawa. Sagot ko naman. Pero ipinagpilitan nila na totoo yan. Hinayaan ko na lang sila dahil hindi naman ako naniniwala sa mga ganawan. Nung lunch na namin at kasalukuyan kaming kumakain ng tanghalian, naging usap-usapan sa karinderya ang tungkol sa aswang. Oo, nakita ng tita ko na taga roon. Ang laking aso daw at ang pula ng mga mata. Kwento ni Robe. Sinabi ko na hindi talaga ako naniniwala sa ganon at kwentong bayan lamang iyon. Ay nako Risa, totoo ang sinasabi niya. Talagang may mga aswang. Tiyak na magugulat ka kapag nakakita ka niyon. Baka hindi ka makatakbo dahil sa takot kapag ikaw na mismo ang makasaksi eh. Segundang wika naman ni Mia. Hindi ko na lamang pinansin ang sinabi ng mga kaibigan ko o mga katrabaho ko. Kumain na lamang ako. Pagkatapos ng trabaho ko, napagpasyan kong pumunta muna sa palengke para bumili ng mga kakailanganin ko bilang babae. Nagpresenta pa nga si Mia na samahan ako. Pero tumanggi ako. Sabi ko, kaya ko naman na mamalengking mag-isa. Sigurado ka ba? Baka bigla kang lusobin ng aswang? Nag-aalalang tanong ni Mia. Natawa ako sa sinabi niya. Sinabi ko na walang aswang at hindi ako naniniwala. Napailing na lang si Mia at sinabing mag-ingat na lamang ako sa daan. May inaabot siya sa akin na punyal na gawa daw sa tanso. Para saan naman ito? Tanong ko. Panlaban yan sa aswang, hindi ka nila basta malalapitan. Lumabas na ako ng apartment at naglakad na patungong palengke. Kung gagabihin man ako, mag-arkilan na lang ako ng tricycle. Nasa kalagitnaan ako ng paglalakad nang maramdaman ko na parang may sumusunod sa akin. Napalingon ako pero walang tao naman. Baka guni-guni ko lang. Si Mia kasi tinatakot pa ako ba? Naiinis kong bulong sa sarili. Nang makarating ako sa palengke, binili ko na ang mga kakailanganing bilhin. Nang matapos, naghanap ako ng tricycle kasi medyo dumidilim na. Kaso wala akong makitang nakaparking sa labas. Nakahinga ako ng maluwag nang may makitang tricycle sa gilid. Aalis na sana siya. Mabuti na lang at naabutan ko. Manong, pwede pong magpahatid? Tanong ko. Nagtanong ito kung saan. Nang sabihin ko ang lugar, ay tumanggi siya.
Ayaw niya raw roon dahil may parte roon na walang bahay at baka daw may biglang umatake. Wala akong nagawa kundi ang maglakad pa uwi. Nawe-awerdohan din ako noon. Bakit ba sila nagpapaniwala sa mga katang-isip lamang? Tinatakot lang nila ang sarili nila. Binubulong-bulong ko iyon habang naglalakad. Bago makarating sa tinutuluyan, may madadaanan na malawak na palayan at nakahilera na mga puno sa gilid ng kalsada. Napayakap ako sa aking sarili nang maramdaman ang malamig na simoy ng hangin. Hanggang sa may marinig akong isang kaluskos. Nabalot ako ng takot pero nagtuloy-tuloy lang ako sa paglalakad nang hindi lumilingon sa likod. Napasigaw ako nang biglang may bumagsak mula sa itaas. Napaatras ako nang makita ang itsura niyon. Madilim-dilim na niyon. Itsura ng aswang, kalahating tao at kalahating hayop. Napaatras ako nang mapagtantong aswang ba yun? Magandang gabi, Binibini. Mukhang wala kang kasama. Gusto mo'y samahan kita. Lumapit siya pero umatras lamang ako. Bumibilis na rin ang tibok ng puso ko dahil sa nervyos. At gustuhin ko mang sumigaw ay parang hindi ko magawa. Hanggang sa nakapagsalita na ako. Ano bang kailangan mo sa akin? Sabi ko at inilabas ang tansong punyal at sinabing subukan niyang lumapit at isasaksa ko iyon sa kanya. Doon ko napagtanto na totoo ang aswang at hindi gawa-gawa lang. Ngunit akmang susugod na sana ang aswang nang biglang may makita akong mabilis na aninong tumakbo sa aking harapan at sinalag ang atake ng aswang. Mig, bakit ka nakikisalit? Umalis ka dyan! Sigaw ng aswang sa lalaki. Di ba sinabi ko na wag mo siyang gagalawin? Bakit ginawa mo pa rin? Sigaw ng tinawag niyang Mig. Gusto ko yung babae, kaya ibigay mo na siya sa akin. Sumugod ang aswang at gamit ang matutulis na kuko, nasugatan sa braso ang isa pang lalaki. Napahiyaw pa ako nun. Nakabawi naman itong suntok sa aswang na humarang sa akin na nagpatilapon nito sa punong kahoy. Sa sobrang lakas, halos yumugyug pa yon. Dahan-dahan ang tumayo ang aswang at nagbabagong anyo bilang isang tao. Umalis ka na, baka kung ano pang magagawa ko sa'yo. Nakahinga ako ng maluwag nang umalis ang aswang. Nananatiling nakatayo ang lalaki. Ako naman ay tulala hanggang sa lumapit siya sa akin. Nagpasalamat ako rito. Maraming salamat sa pagligtas mo sa akin ha. Ano pala ang pangalan mo? Tanong ko sa lalaki. Wala yon. Sa susunod mag-ingat ka. Paano kung wala ako? E di napahama ka na. Magsasalita pa sana ako. Kaso biglang umalis ang lalaki nang hindi man lang nagpakilala. Napairap na lamang ako dahil sa napakasoplado niya. Hanggang sa maalala ko ang boses niya. Kaboses niya yung lalaki na laging kumakain sa karinderya. Madilim kasi at hindi ko masyadong maaninag ang mukha niya. Bumuntong hininga ako. At napatuloy na ako sa pag-uwi. Tumakbo na ako nun hanggang sa makarating ako sa aming tinutuluyan. Kinamusta ako ni Mia at Ruby, nagising pa. Sinabi ko na may nakita akong aswang habang pauwi. O diba sabi namin sa iyo, totoo ang mga aswang. Hindi ka kasi naniniwala eh. Sandali. Anong ginawa mo? Bakit nakaligtas ka? Tanong ni Mia. May tumulong sa akin na lalaki. At ang nakapagtataka, kaboses niya yung lalaki na laging kumakain sa karinderya natin na tumitingin sa akin palagi. Sinabihan ako ni Mia na napaparanoid lamang ako dahil baka hinahanap ko ang lalaki. Sa gwapo ba naman ito, imposible na maging aswang siya. Hanggang sa maalala ko ang sugat niya sa kamay na nakuha niya sa pagkikipaglaban sa aswang.
Iyon ang magiging senyalis ko kung sakali man na magkita ulit kami sa karinderya. Hindi kaagad ako nakatulog ng gabing iyon. Iniisip ko ang mga nangyari. Sobra akong kinabahan. Lalo na yung boses ng lalaki. Hindi ako makapaniwala na totoo ang mga aswang. Kaya kinaumagahan, lumalaki ang mga eyebags ko na napansin naman ni Mia. Hindi ka nakatulog dahil iniisip mo na may aswang pala ano? Tanong ni Mia, kinabukasan ng nasa karinderya na kami. Tumango na lamang ako at pumasok na ng karinderya para simulan ang mga ginagawa. Nang matapos na sa mga ginagawa, nagsidatingan na ang mga customer. Kaya naging busy na kami. Bandang 10:00 ng umaga, napatingin ako sa bungad nang makita ang lalaki. Kaagad na napatingin ako sa kanyang kamay na may benda. Nagtungo siya sa isang mesa malapit sa bungad. Lumapit ako sa kanya. "Anong order niyo po, sir?" Tanong ko. Tumingin sa akin ang lalaki. Tinitigan niya ako hanggang sa nag-iwas siya ng tingin. Nang sabihin niya ang order niya, nagpunta na ako sa counter para kunin ang putahe. Nang mailapag iyon, naglakas loob akong kausapin siya. "Napaano kayo, sir, at may sugat ang braso ninyo?" Wala ito. Nagkaaberya lang sa trabaho." "Gusto mo bang gamutin ko? May first aid ako dyan." Alok ko sa kanya. Hindi ko alam kung saan ko nakuha ang lakas ng loob para tanungin iyon sa kanya. Pero pumayag siya. Nagtungo kami sa gilid ng karinderya kung saan hindi kami makikita. Iilan pa lang ang customer. Nakaupo kaming dalawa. Tinanggal ko ang benda niya. May 2 malalaking kalmot roon. "Alam mo ba na may nakita akong aswang kagabi at may nagligtas sa akin na lalaki? Napuruhan siya ng isa pang aswang na ganito-ganito ang itsura niya." Nagpasaring ako dahil malakas talaga ang kutob ko ng mga sandaling iyon. Tumingin ako sa kanya na nakatingin rin pala sa akin. Nagpatuloy ako sa paggamot sa braso niya. Nang matapos, kumuha ako ng benda sa cabinet at itinali iyon sa kanyang braso. Paano kung sabihin ko na ako iyon? Matatakot ka ba sa akin kapag sinabi ko na isa rin akong aswang? Tanong niya. Umiling ako at sinabing hindi, lalo at iniligtas niya ako. Inulit ko ang tanong ko kung siya ba yun. Tumango siya. "Paano nangyari iyon?" Tumayo na siya. Bago siya umalis, sinabi niya sa akin na magkita kami kung saan ako inatake ng aswang. Hihintayin niya ako hanggang 9:00 ng gabi. Tsaka dire-diretsong umalis. "Uy, yung order mo." "Bayad na yon, hayaan mo na." Nung sumapit ang gabi, pasimple akong umalis sa apartment. Nasa kalagitnaan na akong ng daan nang may mainit na hangin na dumampi sa aking balat. Nagpakita sa aking harapan si Rigor. "Akala ko hindi ka napupunta." Lumingon ako at nakita si Rigor na nakatayo sa di kalayuan. Tinanong ko siya kung ano ang kailangan niya at bakit niya ako pinapunta roon. "May bala ka bang sabihin sa mga tao na aswang ako?" Tanong niya habang naglalakad siya papalapit sa akin. Tinignan ko siya at nagbabaka sakaling nagbibiro lamang siya. Pero seryoso siyang nakatingin sa akin. Sinabi ko na bakit ko naman gagawin yon. Kung hindi dahil sa kanya, baka kung ano na ang nagawa ng aswang sa akin. Umamin si Rigor na kalahi nila iyon. Kalahating tao at kalahating aswang kasi siya, kaya hindi siya nag-aanyong aswang. Kaya niyang kontrolin ang sarili. "Ano ang dahilan at nakipagkita ka sa akin?" Tanong ko. "Gusto kita, Risa. Simula nang makita kita sa karinderya, naging interesado na ako sa iyo. Gusto kitang ligawan. Kahit aswang ako, papatunayan ko sa iyo
na malinis ang intensyon ko. Malumanay na paliwanag na rigor. At tumigil sa harapan ko. Napaatras ako nang bigla siyang nagbago ng anyo. Mula sa pagiging tao, unti-unting nagkaroon siya ng makapal na balahibo. Tumangkad din siya ng kaunti. Nagkaroon ng matutulis ng ngipin at kuko. At parang kumikislap-kislap ang mga mata niya. Kalahating aswang at kalahating tao siya. Ngayon, sabihin mo, tatanggapin mo pa ba ako gayong ganito ang aking itsura? Ngumiti ako at lumapit sa kanya, tsaka hinaplos ang kanyang braso. Pati dibdib na nalanta dahil sa pagbabago ng kanyang anyo. Bakit ako matakot sa lalaking nagtanggol sa akin? At saka hindi ako tumitingin sa kung ano o sino ang isang lalaki. Aminin ko, gusto rin kita. Mula sa sinag ng buwan na sumilay na, pero kalahati lang. Nakita ko ang malapad niyang ngiti. Dumikit pa siya sa akin at hinawakan ng aking kamay. Ihahatid na daw niya ako. Nagulat ako nang bigla niya akong buhatin. Napansin ko na lang na mabilis siyang tumatakbo habang buhat niya ako. At ibinaba niya ako sa tapat ng gate. Kumaway ako bago pumasok. Kaya pala wala ka sa kwarto dahil nakipagkita ka. Isa siyang aswang. Bakit ka nakipagkita, Risa? Baka mapahamak ka. Tanong ni Mia na nakasandal sa gilid. Sinabi ko na wala sa akin kung sino siya. Binalaan ako ni Mia na mag-iingat dahil hindi basta-basta magmahal ang isang aswang. Nang gabing iyon ang laman ng isip ko bago ako natulog. Kinabukasan, kasabay kong kumain si Mia ng agahan. Tinanong niya kung ano ang desisyon ko. Kung papayagan ko ba ang lalaki na maging malapit kami sa isa't isa o lalayuan ko na lang. Mapapahamak lang daw ako. Hindi ko naman siguro ikakapahamak iyon kung sakali man nasagutin ko siya, di ba? Mabait siya sa akin at iniligtas niya ako nang salakayin ako ng isang aswang noong pumunta ako sa bayan. Sagot ko. Sinabihan lang ako na mag-iingat at huwag basta-basta magtitiwala. Na mga sumunod na araw, naging masugid kong manliligaw si Rigor. Ipinaramdam niya kung gaano niya ako kamahal. Kaya naman hindi na ako nag-aalinlangan na sagutin siya. Sobrang tuwa niya ng mga sandaling iyon. Gusto kitang ipakilala sa mga magulang ko. Pwede ba yon? Tanong ni Rigor. Nag-aalinlangan ako pero sinabi niya dawag daw ako matakot dahil mababait ang kanyang mga kalahi. Pumayag naman ako kaya nagpasya kaming magtungo roon ng day off ko. Pagkarating namin doon, halos palibutan kami ng mga kalahi ni Megs. Lumapit sa amin ang isang ginang na kanyang ina. Nagmano ako. Pinapasok kami sa loob ng bahay. Maayos naman ang pakikisama sa akin ng kanyang mga magulang. Hanggang isang gabi, hindi ako makatulog. Kaya nagpasya akong lumabas ng kwarto. Lalabas sana ako ng bahay. Pero may narinig akong nag-uusap, kaya nagtago ako sa gilid. Anak, hindi namin tanggap na magmahal ka ng totoong tao. Nagkamali na kami, kaya sana huwag na maulit pa ang isang pagkakamali. Iyon ang narinig kong sabi ng ina ni Megs. Mahal ko siya, Nay, at ipaglalaban ko siya. Iwanan mo na siya dahil iyon ang nakakabuti. Kaagad akong nagtungo sa silid at nahiga. Kasabay ng pagtulo ng luha sa aking mga mata. Hindi ako tanggap ng mga magulang niya. Kinabukasan umuwi na rin kami dahil nagdahilan ako ng masama ang pagkaramdam ko. Lumipas sa mga araw at naging maayos naman kami ni Rigor. Ngunit isang araw, bigla na lamang siyang nawala. Hindi na kumain sa karinderya. Kaya naman napagpasyan kong puntahan siya sa pinagtatrabahuan niya. Ganoon na lang ang gulat ko nang malaman na nag-resign na siya.
Mukhang hindi na nagpupunta rito si Rigor ah. Tanong ni Mia sa akin. Hindi ko rin alam kung bakit. Napunta ako sa trabaho niya pero nag-resign na daw siya. Malungkot kong sabi. Napatingin ako sa bungad ng karenderya nang may pumasok na lalaki. Iba ang titig niya sa akin. Sinabihan ako ni Mia na ako nang mag-aasikaso roon. Sinabi ng lalaki na gusto niya ako makausap, kaya nagsarilinnan kami. Ano pong pag-uusapan natin, sir? Hindi po kita kilala, sabi ko. Ako ang isa sa mga pinsan ni Rigor. Nandito ako para iparating na hindi na siya babalik rito. Ayaw ng mga magulang niya na magkaroon siya ng kasintahan na tao. Sana maintindihan mo yon, sabi ng lalaki. Nasaktan ako sa mga sinabi ng lalaki. Minahal ko si Rigor pero wala siyang sariling paninindigan. Pilit akong ngumiti. Nauunawaan ko. Maraming salamat sa pagpaparating sa akin, sagot ko na lamang. Umalis ako sa mesa at nagtungo sa may kusina. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Naiyak ako kahit na naroon si Mia. Lumapit siya sa akin at niyakap ako. Anong nangyari? Nag-aalala niyang tanong. Hindi ako ipinaglaban ni Rigor. Mas pinili niya ang pamilya niya. Pagsumbong ko. Hinagod niya ang likod ko. Sabi ko naman sa iyo na hindi para sa iyo ang aswang. Mahihirapan ka kapag ang aswang ang napangasawa mo. Mabuti na iyan kaysa kayo ang magkatuluyan. Pero hindi ka gusto ng pamilya niya, mas mahirap iyon. Nagpasalamat ako kay Mia. Tama nga naman siya. Lumipas sa mga araw at naging maayos naman na ako. Naroon pa rin ang sakit pero unti-unti na akong nakakalimot nun. Habang tumatagal, napagtanto ko na tama lang ang mga nangyari. Lalo na nang makilala ko ang aking asawa. May mga tao talaga na inilalayo sa atin kasi hindi para sa atin, dahil hindi magiging maayos ang buhay natin sa kanya. May masigit pang darating sa atin na masasabi no, na buti na lang ay hindi na kayo nagkatuluyan.